Buenos dias, damas y caballeros. Again, welcome to my barangay. Andito tayo sa mga eskinita ngayon. Barangay Manikaan, Zamboanga City. Hindi pa ito sentro ng barangay kung saan meron rin kami old house noon. Minsan doon rin kami natutulog kung maingay dyan sa East Zamboanga Business and Events Place na lugar namin. So yan, today we're gonna discuss kung bakit in spite of the fact na ang dami na talagang kapalpakan itong si John Vic Remulla, as we reported earlier, di ba? Sukang-suka na dito si former Senator Antonio Trillanes. Kumbaga, kuha na siya, surrender na siya sa dami. Naka-boundary na sa dami. Sa dami ng kapalpakan ni Buenas. Uy, kita. Tamblag. So, dami ng kapalpakan ni John Vic. Hindi pa rin inaalis, hindi pa rin pinapalitan ni President Bongbong Marcos. Ano ba talagang hawak? Ano ba ng mga Remulla kay President Bongbong Marcos? So si John Vic wala siguro gaano, pero nakikita ko ito, tie up ito. Of course, nakadeliver sila ng malaking boto last election. Pero nakikita ko dito, baka medyo kabado si Presidente sa power ni Boying Remulla. Yan ang problema, nilagay niya dyan si Boying. Kung nilagay niya dyan si Kim Henares, hindi yun kwan yun neutral. Morning. Neutral lang yun, for country lang yun. Pero ito kasi nilagay niya to protect him after mawala na siya sa pwesto. So yun ang problema, na parang ngayon may hawak sa kanya mga Remulla. Hindi unusual nga ito, yung sa dami ng problema, sa dami ng tao sa bansa. Tingnan nyo yun. Nagdadala ng mga kwan. Nagdadala ng o yun, naglalako ng mga ano-ano man, no? Okay, sa tricycle. Okay, so unusual nga ito na dalawang magkapatid sa daming Pilipino sa buong 130 million na ata tayo. Ang daming mga professional, bakit si John Vic pa? Pero yun, may mga kwan na baka papalitan siya ni former Senator Trillanes. So tingnan natin, ha. So pero ngayon ang immediate in fact, yun, hindi siya na-invite sa Malacanang para magbigay ng briefing. Ang na-invite, dapat nga ang DILG ang na-invite doon, kasi ang DILG at PNP ang taga-enforce ng arrest warrant. Hindi ngayon dapat ang NBI, kasi sila yung miyembro ng transnational crime office na kausap talaga yung Interpol. Kaya sila dapat ang may kopya, at sila dapat ini-enforce itong or sineserve itong arrest warrant. Pero bakit hindi nila ginawa? So at bakit dinideny pa nila? Meron ganito. So baka makapture pa sa video yung pagkagat sa akin ng aso. Galit sa akin. Okay. So yun,
inappoint ito kahit obviously very lacking in competence. Pero inappoint pa rin. So okay lang sana yun. Siyempre, sabihin natin na political consideration yun. Pero ngayon, nakita naman na ang tagal-tagal na, palpak pa rin. Puro press con. Siya na ata among cabinet members na super mahilig sa press con. Pero wala rin, palpak pa rin. So, why is he being kept pa rin in his post? Dapat tanggalin na yan eh. By the way, dito pala, may farm pala ako dito. May cacao farm. Ayan, ito ang cacao farm ko eh. Ito nakikita nyo. Pero, ayan na take over na ng mga talahiban. Hindi na rin namin kuan ito, mahaba ito all the way to the forest. Ito yung fence niya, gate niya. Cacao, isa ako sa naloko ni Digong, sa cacao farm project. Yun, ayan, yan cacao farm natin. Hindi na makita yung loob. Hindi na namin naasikaso. Kanyan, over 1 hectare rin. Over 1 hectare. So, yun. Buenas. Good morning. Si, solo lang. Tamblag yo. Sige. Sali ustedes na vlog di mio. So, yun ang kwan, yun ang the big question, bakit siya inappoint at bakit hindi siya let go ni President Bongbong Marcos, hindi na siya na-invite sa Malacanang. Sign na yun eh, kung may pag-iisip siya, o kung may kwan siya, may pagmumukha siya, kung may hiya siya, sana nag-resign na siya eh. Pero wala, dito naman sa Pilipinas mahirap ka talaga makita ng mga opisyalis nagre-resign. Sasabihin nila, I serve at the pleasure of the president. Pero actually pleasure lang yun nila. So ang tingin ko lang, isa sa mga dahilan ay maraming alam sila maraming sekreto, maraming deep secret na pwede natin sabihin na na delikado, possible actions na that will earn them cases. Dito, tinawa. Dito. Tatawa ako dito. Pero at least mga native product naman. Native product ang binibenta. Okay. So, yan So, sa tingin ko maraming sekretong alam ni Boying Remulla sa mga Marcoses. Kasi yan naman, kaya nilagay siya dyan sa ombudsman to protect those secret. At kung mawala na sa pwesto mga Marcoses, pwede na sila kasuhan, mawala na rin yung nila, yung immunity from suit. Then dyan nila kailangan si Boying Remulla to defend them. So he is there to, siyempre nahagip na rin niya yung mga sinasabi na involvement daw ni First Lady sa mga illegal na gawain dyan sa good morning. Hoy, morning. Illegal na gawain dyan sa Bureau of Customs, kahit sa DICT may sinabi na mga projects and kontrata dyan involved rin ng First Lady. Also na-link rin siya nung dating opisyal ng
Department of Tourism, yung mga kontrata daw doon. So marami mga issue which needs covering up and protecting. Alam nyo na yan, protecting. So yan, nakikita ko ang hold ni Martin, ni Tagilang, tang vlog lang. Nandras na kami na. Entraw yan to na TV vlog. So, ayun, sabi ko pa, pasok na sila sa vlog ko. Entraw. Enter. So, yan. Yan ang issue dyan. Yan ang kwan dyan. Yan ang hold. That answers the multi-billion question. Ano ba talaga meron mga Remulla? Why two? Bihira lang yan na dalawang magkapatid ilagay sa two major positions, pero nakuha yan ng mga Remulla. So anong hold? So yan ang hold, yung knowledge ni Remulla sa mga di umano'y katiwalian ng Marcos family, and the need for him to protect them the same way si Martires protected Duterte. Hindi lang nung presidente si Duterte, but even after nawala na si Duterte ng immunity from suit, hindi pa rin kinasuhan si Duterte. So ganun yung mangyari kay Remulla. Kung ano man meron involvement daw mga Marcoses sa mga katiwalian sa gobyerno, including yung flood control, protected sila kay Remulla, kay Boeing. Yun lang. Ang kapalit lang nito, syempre, medyo lusot na si presidente, sa mga, even after mawala siya ng political or immunity from suit after 2028, after bowing out of service in 2028, na siya, safe na siya. Safe na siya kay Ombudsman Remulla. Kasi mahaba pang termino ni Ombudsman Remulla, 7 years yan. So siguro mga 3 to 4 years more after the term of after the term of Marcos ends. So talaga well protected talaga. Ito pala yung church namin. Yung church namin nung bata ako, anong barangay captain yung tatay ko. Tinulungan ko pa i-construct, ipintura itong church na ito. Yan ang church namin, dito sa barangay. Andito na tayo sa mga sentro ng barangay. Manikaan Sentro ang tawag. Punta tayo sa old house, sa lumang bahay namin. May dating lumang bahay kami dito. Yung dati na ginagamit namin as tinayo namin as a library. Library, oy! Kitro! As a library for students, for Christian and Muslim students. Yan ang kuha namin. Tapos sa foundation namin, sa Cristiano Islam Peace Library. Pero ngayon naging kuha na siya. Siyempre yung foundation namin, hindi na kami gumagawa ng library kasi nasa online na
Kaya ngayon, thank you. Kaya ngayon, nagdo-donate na kami ng mga computer at sa mga mahirap na mga estudyante, computer at tablets. Hindi na kami nagtatayo ng library. So itong library namin nakatayo naman sa lupa ko at ako naman nagpagawa niyan. Ginawa na namin old house nung wala pa kami yung East Zamboanga Business and Space. So yan, ha. So this is my old my barangay of my birth. So sige, may music na naman. I-end na muna natin ito, i-end na muna natin ito, and then mag-proceed pa ako doon sa old house namin. So yan, so yan ang dahilan kaya andyan pa rin si John Vic Remulla. Kasi yung pagpunta niya sa palpak na naman yung pagpunta niya dyan sa Senado. Sabi niya he's there to protect Bato. From whom? Si Bat grupo nga ni Bato umaatake. Dapat he is there to protect us from Bato. Dahil Bato is making all these troubles for the country. So sablay na naman sablay na naman, pero we will discuss that more later on. So sige, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.